Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 1141 sa oras na iyon, naging mahirap ang buong kapaligiran. Ang lahat ay mukhang nalilito habang nakatingin kay Daryl, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Hindi rin nagsalita si Daryl. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng 5 diwata sa karamihan ng tao. Sa wakas ay nakita niya sila sa ikalawang bilangguan. Natuwa si Daryl habang mabilis siyang naglalakad papunta sa kanila nang siya ay dumating. Ngumiti si Daryl kay Cindy at sinabi, "Palace Master. Narito ako upang iligtas tayong lahat." Hindi niya sinabi iyon sa dati niyang malambing na tono. Kung naging katulad noon, hindi mawawala ni Daryl ang gayong pagkakataong ligawan si Cindy. Tatawagin niya sana siyang aking pinakamamahal na asawa, o isang katulad gayon paman. Mula pa noong ginamit ng Little Fairy ang kanyang espiritual na enerhiya upang may save si Daryl. Nadama niya ang tawad kay Cindy at sa iba pang mga diwata, hindi siya kailanman malandi tuwing nakikita niya si Cindy noon. Opo, ngumiti si Cindy habang naririnig na tumango siya at sinabi, "Alam ko ito, ang Quincy na iyon ay hindi mo alagad. Alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. At ang Elysium Gate ay hindi kailanman gagawa ng ganoong bagay." Nang ang lahat ng mga sekta ay nagmura at pinagalitan si Daryl, ang Fuyao Palace lamang ang tumahimik. Si Cindy at ang iba pang mga diwata ay lubos na naniniwala na si Daryl ay hindi ganoong tao. Habang nagsasalita siya, ang iba pang 4 na engkanto ay tumango din bilang pagsang-ayon. Tama yan. Isakripisyo ng maliit na fairy ang kanyang buhay upang iligtas si Daryl. Hindi siya magiging masamang tao tulad ng sinabi ng iba. Ang mga taong iyon mula sa mga sekta ng World Universe ay nais lamang na akusahan ang sino man ng hindi nahanap ang katotohanan. Ang ibang mga tao roon ay nararamdamang awkward nang marinig nila kung ano ang mga diwata na iyon sinabi. Ngumiti si Daryl habang masayang nakatingin kay Cindy. "Palace Master, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang ilang magagandang balita. Nakahanap ako ng isang paraan upang may save ang Little Fairy." Talaga, natuwa si Cindy. Ang kanyang mukha ay namula ng emosyonal. At mabilis siyang nagtanong, "Ano ang paraan upang may save ang aking maliit na kapatid na babae?" Magsasalita sana si Daryl na ito upang sagutin siya. Tumingin siya sa paligid nila at ngumiti. "Halika muna tayo. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay umalis kayo sa lugar na ito. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kapag bumalik tayo." Sa mansion ng Carters, naglakad si Daryl papunta sa kanila habang pinapagana niya ang kanyang panloob na lakas at winawasak ang mga metal chain sa mga diwata. "5 Palace Masters, dapat kang umalis kaagad. Magkakagulo kami kung babalik si Quincy ngayon." Napakahusay. Tumango si Cindy. Mabilis siyang bumaba kasama ang natitirang 4 na engkanto at iniwan ang Wishang Star Tower sa ilalim ng pagkubli ng ilaw ng buwan. Hindi. Naging emosyonal ang lahat nang makita ang nangyari. Mukhang mali naming inakusahan si Daryl. Kung ang Elysium Gate ay talagang inagaw ang lahat ng mga alagad ng mga sekta. Kung gayon, bakit magsisikap si Daryl na palayain ang mga mula sa Fuyao Palace? Sa sandaling iyon, ang buong Wishang Star Tower ay tahimik. Napakatahimik ng isang tao kung maririnig kung ang isang karayom ay mahuhulog sa lupa. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Daryl, lahat sila ay tuliro at nahihiya. Gayunpaman, wala sa kanila ang gagawa ng pagkusa upang humingi ng tawad sa kanya. Tumingin sa paligid niya si Daryl. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit malamig. Tumalikod siya at naghanda na umalis sa Wishang Star Tower. Nais ni Daryl na iligtas ang mga iyon mula sa ibang mga sekta. Gayunpaman, paulit-ulit nila silang hindi naintindihan. Bukod dito, nang sinalakay ni Donahue ang pamilyang Carter, wala sa kanila ang nag-abala tulungan si Daryl ay labis na nabigo sa kanila. Hindi sila papatayin ni Quincy dahil kailangan pa niya upang makuha ang banal na kasulatan. Nais niyang hayaan ang mga lokong iyon na maghirap ng kaunting panahon habang iniisip niya iyon.
Nagsimulang maglakad palayo si Daryl sa sandaling iyon. Ang Abbas Mother Serendipity ay nagsimulang mag-alala at sumigaw, "Nangako kang tutulungan ako upang iligtas ang lahat. Saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam." Nagplaster si Daryl ng peking ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa Abbas Mother Serendipity at nagkibit balikat. "Nangako akong dalhin ka rito upang mailigtas mo sila. At dinala kita rito. Kakailanganin mong gawin ang natitira ng mag-isa. Wala akong panahon upang iligtas sila, ikaw." Nang marinig niya iyon, walang balak na tinatapakan ng Abbas Mother Serendipity ang kanyang mga paa. Tumawa si Daryl sabay talikod at umalis. Sa sandaling iyon, tumakbo si Megan papunta sa kanya at hinawakan ang braso. "Mahal kong kapatid," kinagat ni Megan ang kanyang mga labi, hindi niya maitago ang kakulaitan sa kanyang puso. "Mahal kong kapatid, nakikiusap ako sa iyo mangyaring isave ang aking sect master. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nolasan siya, mamatay siya kung hindi makuha ang antidote." Naisip din ni Megan na natupok ni Aurora ang lason. Habang nagsasalita siya ay hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Daryl. Gayunman, walang emosyong tumingin sa kanya ang lalaki habang binibigkas lamang niya ang dalawang salita. "Pakawalan." Maaaring patawarin ni Daryl ang pagkakamali ng sinuman, ngunit ang ginawa ni Megan ay hindi mapapatawad. Pinatay niya ang asawa ni Chester sa Eternal Life Island. Ang sakit na iyon ay mananatili sa puso ni Daryl magpakailanman. Hindi niya makakalimutan ang imaheng kung saan hawak ni Chester ang kanyang asawa, si Adina, sa kanyang mga braso. Napiunit piraso ang kanyang puso habang sumisigaw sa sakit. Kahit na matagal nang nangyari iyon, hindi kailanman pinatawad ni Daryl si Megan. Nanginginig ang katawan ni Megan nang maramdaman ang lamig ni Derry sa kanya. Desperadong sabi niya, "Mahal kong kapatid, alam kong hindi mo ako kailanman patatawarin na mali. At karapat-dapat akong mamatay. Ngunit hindi ko hinihiling na iligtas mo ako. Humihingi lamang ako ng tulong sa iyo upang mai-save ang aking Panginoon ng sekta. Mangyaring siya ay ang hinaharap para sa ML sekta. Kaya kailangan niyang maging hale at maayos. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring." Kabanata 1142. Ang mga mata ni Megan ay mukhang desperado nang sabihin niya iyon. Malamig ang mukha ni Daryl, hindi na siya umimik pa habang tinatanggal ang mga kamay ni Megan. "Mahal kong kapatid na lalaki," labis na nag-alala si Megan. Hindi niya natitiyak kung ano ang nasa isip niya nang umusag siya at yamakap kay Daryl. Niyakap niya ito ng mahigpit habang idinikit ang mukha sa dibdib ni Daryl. Namumula ang kanyang mga mata habang nagmamakaawa, "Mahal kong kapatid, nagmamakaawa ako sa iyo. Mangyaring isave ang aking sect master. Mangyaring." Halos umiyak si Megan sa puntong iyon. Napagpasyahan niyang iwanan ang kanyang dignidad habang kaharap niya ang lahat ng mga taong iyon mula sa iba't ibang mga sekta. Hindi niya inasahan na mailigtas siya ni Daryl. Ngunit nais niyang iligtas niya si Aurora. Megan. Napakunot ang noo ni Abbas Mother Serendipity nang makita iyon, kaya't sumigaw siya. Paano ang pinakamataas na alagad ni ML sect na yakapin si Daryl sa publiko? Iyon ay labis na kalaswan sa sandaling iyon. Nais ng Abbas Mother Serendipity na mapag-alitan si Megan gayunman. Nang maalala niya na dinala siya ni Daryl sa kanilang buong paglalakbay pabalik mula sa Mist Lore, naramdaman niyang nagkasalungatan. Tahimik na nanginginig ang kanyang banayad na katawan. At hindi siya makapagsalita sa sandaling iyon. Tulog. Nagulat ang lahat. Marami sa mga lalaking disipulo ang hingal habang nilalamon ang kanilang laway. Bilang nangungunang alagad ni MA Sec. May pambihirang si Megan. Bukod dyan, mukhang kaakit-akit siya at may walang bahid na katawan. Marami siya sa mga disipulo na nangangarap Diyosa sa ngayon, yamakap ang kanilang Diyosa kay Daryl. Nagselos lahat. Pakawalan. Gayunpaman, si Daryl ay parin malayo at malayo. Malamig niyang sinabi, "Bitawan mo ako ngayon.
Sinabi ko na sa iyo wala na tayong koneksyon sa bawat isa. Hindi mo na ako kailangan panghingi. Walang naramdaman si Daryl kundi ang lamig ng yakapin siya ni Megan. Habang nagsasalita siya, kumunat ang noo ni Daryl at nagpumiglas na palayain ang sarili. Mahal kong kapatid, pulang-pula ang mga mata ni Megan, may iyak na siya. Gayunpaman, tumanggi siyang pakawalan siya. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring. Luluhod ako sa iyo mangyaring isave ang aking sect master pagkatapos, lumuhad si Megan sa lupa. Wala akong oras upang iligtas siya, malamig na sinabi ni Daryl. Nang nasa New World na sila, hinampas ni Aurora ng husto si Daryl na nahulog siya sa volcano crater. Bakit niya siya gugustuhin na iligtas? Nakipaglaban si Daryl upang palayain ang sarili mula kay Megan. Gayunpaman, mahigpit ang hawak niya sa kanya. Habang nakikipagpunyagi sila, bigla silang nakarinig ng isang malilinaw na tunog. Bang! Isang maliliwanag na kulay na ginto na item ang nahulog mula sa damit ni Daryl. Ang nagniningning na gintong sinag nito ay nagniningning sa buong paligid. Parang ito ay may kulay na isang patong ng gintong foil. Ito ang Dragon Essence. Wow! Natigilan ang lahat habang bulag na nakatitig sa Dragon Essence na nakalapag sa lupa. Lahat sila ay namangha at nabigla. Ito ay tulad ng isang kapansin-pansin na gintong glow, at ang matinding lakas na espiritual na ito ay umikot. Ano ang kayamanan na iyon? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Daryl nang mabilis siyang yumuko upang kunin ito. Ngunit si Megan ay may isang hakbang sa unahan. Hawak niya ang Dragon Essence sa kanyang kamay. Galit na galit si Daryl nang makita niya iyon. Tinitigan niya si Megan. Ibalik mo ito ako ngayon, kinagat ni Megan ang labi habang umatras, umiling. Mahal kong kapatid, ibabalik ko ito sa iyo kung nangangako kang ililigtas ang aking sect master. Nang sinabi niya iyon ay nagpatuloy sa kagat ng labi si Megan. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nasa kamay niya, alam niya na ito ay isang bagay na mahalaga kay Daryl. Para siyang kinabahan. Wow! Agad na namula ang mga mata ni Daryl. Lumapit siya sa kanya at walang emosyong sinabi, sasabihin ko ito ng isa pang oras, bigyan ito sa akin. Kumuyam ang puso ni Megan nang mapagtanto ang hitsura niya, tila siya ay kakilakilabot at nakakatakot. Gayunpaman, nagpatuloy na hawakan ni Megan ang Dragon Essence. Mukhang sisirain niya ito anumang oras. Kung hindi ka sasang-ayon, sisirain ko ito. Ang Dragon Essence ay labis na marupok. Madaling may squash ito ni Megan nang hindi gumagamit ng anumang panloob na enerhiya. Megan, ang galit ni Daryl ay sumiklab ng maliwanag. Agad niyang sinabi, kung maglakas loob ka na sirain ang Dragon Essence, papatayin ko kayo. Ang kanyang huling apat na salita ay parang nakakatakot na para bang galing ito mula sa impyerno. Umiling si Megan. Magkasalungat ang tingin niya. Patuloy na damaloy ang luha niya habang umiiyak. Mahal kong kapatid, humihingi ako ng pasensya. Hindi ko nais na mangyari din ito. Gayunpaman, naging mabuti sa akin ang aking sect master ng buong panahong ito, kaya't hindi ko siya hinayaan mamatay. Nakikiusap ako sa iyo, nagmamakaawa ako sa iyo, mangyaring. Mangyaring iligtas mo siya. Ibabalik ko sa iyo ang Dragon Essence hanggat nailigtas mo siya. Mangyaring, kapatid, nagmamakaawa ako sa iyo. Pagkatapos, walang malay na tumingin si Megan kay Aurora. Nakita niya ang pamumula ng mukha ni Aurora at kung paano nang inag ang kanyang katawan, nahulog siya ng walang malay. Malinaw na nag-epekto ang lason sa kanyang katawan. Kabanata 1143, sige. Sambit ni Daryl habang nakahawak sa kamao at tinitigan si Megan. Bumantong hininga siya. Sasang-ayon upang iligtas si Aurora. Kapag binali ko ang tanikala ng metal sa kanyang katawan, ibabalik mo sa akin ang Dragon Essence. Nang sinabi niya iyon, patuloy na kumulo ang galit sa puso ni Daryl. Nais niyang atakihin si Megan ng masama upang maaga mula sa kanya ang Dragon Essence, ngunit ayaw niyang kunin ang panganib. Ang Dragon Essence ay isang marupok na bagay.
Kung siya ay isang hakbang na masyadong mabagal at na-squash niya ang Dragon Essence, maaaring hindi niya may save ang Little Fairy. Si Megan ay hindi lamang nasa kamay niya ang Dragon Essence kundi pati na rin ang buhay ng Little Fairy. Hindi makaya ni Daryl ang panganib. Pwede lang niyang obligahin siya. Labis na emosyonal si Megan nang sumang-ayon si Daryl sa kanyang hiling, tumango siya. Mahal kong kapatid, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ito sa iyo kaagad kapag nailigtas mo ang Sect Master. Abas ina serendipity ay napasinghap din para sa kaluwagan. Sa kabutihang palad, ang sapat na talino ni Megan upang i-hostage ang kayamanan ni Daryl. Kung hindi man, tatalikod na sana siya at iwanan kami. Wala akong anumang panloob na enerhiya ngayon. Walang paraan upang may save ko ang Sect Master. Hindi nais ni Daryl na sabihin ang iba pa. Diretso siya sa master ng sekta ni Megan nang makarating siya sa harap ng Aurora. Pinapagana ni Daryl ang kanyang panloob na lakas at sinira ang tanikala ng metal sa kanyang katawan. Nakita niya kung paano nang inag ang katawan ni Aurora. Ang kanyang paningin ay hindi nakatuon. At ipinakita ng kanyang mukha na nasasaktan siya. Wala na siyang kaiabangan ng isang Diyos sa gayunpaman, walang pakialam doon si Daryl. Nais lamang niyang makuha ang Dragon Essence at umalis kaagad sa lugar. Si Quincy ay napakalakas, hindi siya maaaring manatili doon ng masyadong mahaba. Nang maisip iyon, lumingon si Daryl at sinama ng tingin si Megan, bigyan mo ako ng Dragon Essence ngayon. Mainit. Sa sandaling iyon, nagbulong-bulabog si Aurora habang nakatuon ang paningin kay Daryl. Bigla, nag-charge siya pauna at niyakap si Daryl. Napakainit, hindi ko na kaya. Si Aurora ay may nakakalokong tingin sa kanyang mukha. Tuluyan siyang bumulong habang niyakap niya ng mahigpit ang magkabilang braso ni Daryl. Ang lason sa katawan ni Aurora ay nag-epekto, kumalat ito sa kanyang daluyan ng dugo. Napakagulo ng kanyang isipan na hindi niya alam ang kanyang nagawa. Wow! Sa sandaling iyon, natigilan ang lahat. Tiningnan nila si Aurora na naguguluhan, wala nang makapagsalita. Kasabay nito, ang paningin ng ilang kalalakihan ay napuno ng galit at panibugho habang nakatingin kay ang nangungunang alagad ng Shral MA sect na si Megan ay yamakap kay Daryl ngayon pa lang. At ngayon tuman na ito ni Aurora. Siya ay ang sect master ng ML sect, ang sikat na ice goddess. Ano ang nangyari? Bakit niyakap ni Aurora si Daryl? Sect master. Abas mother serendipity na mula nang mapagtanto niya kung anong nangyari. Kinadyut niya ang mga paaang sekta ng master ng ML sekta ay kumilos ng napakalapit kay Daryl. Ang reputasyon ng ML sekta ay madungisan sh*T. Nanigas ang katawan ni Daryl nang maramdamang niyakap siya ni Aurora. Nakita niya ang isang kaibig-ibig na pabango mula sa katawan ni Aurora, at ang kanyang puso ay nagsimulang lahi. Ano ang nangyayari kay Aurora? Dahil ba sa nakita niya akong ibinalik ang Abbas Mother Serendipity, at nagpapasalamat siya kaya hindi niya napigilan ang sarili na gawin iyon. Niyakap siya ni Aurora mula sa kanyang likuran, kaya't hindi nakita ni Daryl ang ekspresyon ng mukha nito, tanging hulaan lang ang kaya niya sa kanyang puso. Naramdaman ni Daryl ang init mula sa mukha ni Aurora nang idikit nito ang mukha sa kanyang likuran. Gayunpaman, walang oras si Daryl upang mag-isip. Kumaway siya kay Megan. Bilisan mo. Ibalik mo sa akin ang Dragon Essence. Kabanata 1144, Mahal kong kapatid. Ibabalik ko sa iyo ang Dragon Essence kung nangangako kang ilalabas ang aking Sect Master mula sa Wishang Star Tower. Mahinang sabi ni Megan habang kinagat ang labi. Mabuti, ipinapangako ko sa iyo. Bigyan mo lang ako ng Dragon Essence. At dadalhin ko si Aurora at aalis kasama siya, sabi ni Daryl habang pawis na pawis. Tumango si Megan at inabot ang Dragon Essence kay Derry. Narito na. Si Daryl ay natuwa. Iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ang Dragon Essence, gayunman, isang ginang ang biglang lumitaw sa kahit saan na kasing bilis ng kidlat. Si Quincy yun. Anong kayamanan ito? Tingnan natin.
sabi ni Quincy habang nakangiti at inagaw ang Dragon Essence mula sa kamay ni Megan. Napakabilis ng kanyang bilis kaya't si Daryl ay hindi talaga makapagreaksyon. Oh, ito ay isang kayamanan. Sa katunayan, patuloy na dumapo sa lupa si Quincy, hawak niya ang Dragon Essence habang nakangiti siya at nagpatuloy sa pagsasalita. Sa sandaling iyon, ang ilang daang kalalakihan na nakaitim na may mga espada at talim ay humampas sa pasilyo at tumayo sa likuran ni Quincy, sila ang kanyang mga tagasunod. Ibigay mo sa akin. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl, kumulo ang kanyang galit, at sisibog na sana siya. Dinukot ni Quincy ang Dragon Essence. Ito ay inilaan para sa Little Fairy upang isave ang kanyang buhay. Oh, mukhang nag-aalala ka. Tumingin si Quincy kay Daryl at sinabing, ikaw ang sect master ng Elysium Gate. Daryl, tama. Paano ka maglakas loob makarating dito sa kalagitnaan ng gabi upang iligtas sila? Sinusubukan mo ba akong insulahin? Dinukot ni Quincy ang mga tao mula sa iba't ibang mga pangunahing sekta at sinisi ito sa Elysium Gate. Siyempre, alam niya kung sino si Daryl. Bigyan mo ako ng Dragon Essence. Umungol si Daryl habang inaangat ang kanang kamay at sumuntok sa unahan. Kahit na si Quincy ay isang level 5 Martial Emperor, kinailangan pa rin siyang labanan ni Daryl. Iisa lamang ang Dragon Essence sa buong mundo. Nasobrahan mo ang sarili mo. Tumawa si Quincy habang itinatago ang Dragon Essence sa kanyang manggas ng dahan-dahan at dahan-daang, pagkatapos ay iwagayway niya ang kanyang mga kamay ng casual. Ilang daang kalalakihang nakaitim ang nagsingil ng pasulong. Ang mga lalaking iyon ay mukhang napakalakas. Nang makita niya iyon, iginuhit ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword at naghanda na ring singilin. Nang labanan niya ang Donahue, ang skybreakang axe ng kanyang kaaway ay nagawang gupitin ang blood-drinking sword sa dalawa. Kahit na nasira ang blood-drinking sword, matalim pa rin ito. Sa sandaling iyon, si Aurora ay nasa likuran pa ni Daryl, niyakap siya nito ng mahigpit. Hayaan mo, sumigaw si Daryl habang kinakabahan siya. Gayunpaman, hindi man lang ito naging reaksyon ni Aurora. Lumakas ang epekto ng lason. Ang tanging nararamdaman lamang ni Aurora ay kung paano sumunog ang kanyang buong katawan. Hindi na siya mapakali sa anumang nangyari sa paligid niya. Sa sandaling iyon, ilang daang kalalakihan na nakaitim ang dumating sa harap nila. Ang isa sa kanila ay may mahabang talim, at sinalakay niya si Daryl. Dahil sa pagmamadali, walang pagkakataon si Daryl na ibagsak si Aurora, kailangan niyang dalhin siya habang sinusubukan niyang maiwasan ang atake. Pagkatapos ay sinimulan niyang labanan ang mga lalaking nakaitim. Ang mga lalaking nakaitim ay karamihan sa mga martial saints. Kahit na sila ay malakas, mas mahina pa rin sila kaysa kay Daryl. Sa kalahating minuto lamang, higit sa 100 mga katawan ang nakakalat saan man sa lupa. Kinunot ni Quincy ang kanyang mga mata at tumalon patungo kay Daryl gamit ang kanyang palad. Bang! Ang hit ay mukhang napakalakas at malak. Ang lakas ni Quincy ay napakalakas, lahat ng naroroon ay nakaramdam ng isang higpit sa kanilang dibdib. Wala man lang naglakas loob na huminga. Napakabilis ng atake niya. Hindi maiiwasan ito ni Daryl. Magagamit lamang niya ang kanyang panloob na lakas upang ipagtanggol laban sa pag-atake. Bang! Nang tumama ang dalawang palad, isang malalim at malakas na panginginig ang naramdaman. Para bang ang buong Wishang Star Tower ay nanginginig. Sa sandaling iyon, maramdaman ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya at dugo na kumukulo. Namumutla ang kanyang mukha nang umatras ng ilang hakbang. Kabanata 1145. Lakas talaga ni Quincy. Kahit na ako ay may dalisay na panloob na enerhiya, hindi ako ang kanyang katugma. Siya ay isang antas 5 Martial Emperor. Siya ay isang buong antas sa itaas ko, sa oras na iyon. Pinag-aralan ni Daryl ang kanyang sarili at tiningnan ng mariin si Quincy. Hindi niya maitago ang gulat sa mukha niya. Hindi ko dapat siya labanan. Hindi ako mananalo. Pero hindi rin ako makaalis. Mayroon siyang Dragon Essence.
Matindi ang titig ni Daryl kay Quincy. Nabulabog siya. Sect Master Darby, please stay dahil nandito ka na. Nakangiting sabi ni Quincy. Bang! Sa sandaling iyon, muling itinaas niya ang kanyang banayad na mga kamay, matinding panloob na enerhiya ay nag-vibrate at sumama pasulong. Sa susunod na sandali, ang sumisindak na lakas ay lumitaw sa harap ni Quincy. Ito ay nagyelo sa hangin at nabuo ang isang kapansin-pansin na Bloodlong blade sa gitna ng hangin. Ang Bloodlong blade ay higit sa 30 talampakan ang haba. Ito ay maliwanag na ito ay nabuo sa isang panloob na enerhiya. Ito ay lubos na may kintab. Bang! Si Quincy ay nagsimula kay Daryl. Ngunit walang emosyon sa kanyang mukha. Kinaway niya ang kanyang kamay, at ang Bloodlong blade hiniwas sa manipis na hangin. Siningil ito ng direkta sa Daryl ng matinding lakas nito. Daryl, sumuko ka na lang at tigilan mo na ang pakikibaka. Malamig na sabi ni Quincy. Atekihin. Ang Bloodlong blade ay hiniwas sa hangin. Ang bilis nito ay masyadong mabilis. Sa isang iglap lang ng mata, halos gupitin nito si Daryl sa kalahati. Natigilan si Daryl. Ang babaeng ito ay napakalakas kahit na hindi siya gumagamit ng anumang sandata at pamamaraan. Ngayon na mayroon siyang sandata, lalo siyang kakilakilabot. Sa kakayahan ni Daryl, hindi niya ito kayang talunin. Sa kritikal na sandaling iyon, may angat lamang ni Daryl ang kanyang kamay at kumaway upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag. Bang! Ang anino ng dugolong blade ay mabagsik na bumagsak sa proteksyon na kalasag. Lumikha ito ng isang malakas na panginginig ng boses. Gayunpaman, ang proteksyon na kalasag ay nawasak sa mga piraso mula sa epekto ng panginginig ng dugolong blade. Sumuka si Daryl ng isang sariwang dugo habang ang kanyang katawan ay lumipad paatras. Arg! Pulang-pula ang mga mata ni Daryl habang umuungal. Hindi siya nasiyahan. Walang paraan na maaari ko siyang talunin. Kailangan kong umalis. Kung pipilitin kong makuha ang Dragon Essence, dito lamang ako mamamatay. Maaari lamang akong umatras para sa ngayon at pagkatapos ay makahanap ng isa pang pagkakataon na makuha ang Dragon Essence. Ito lang ang paraan. Kung mamatay ako dito, ano ang mangyayari sa Little Fairy? Kailangan kong umalis. Sa sandaling iyon, ang puso ni Daryl ay nasusunog sa hindi nasisiyahan, ngunit hindi siya nag-atubiling. Tumalikod siya at tumalon palabas ng balkonahe na nakayakap si Aurora. Kasabay nito, itinaas ni Daryl ang kanyang kamay at pinakawalan ang White Lily Cold Flame, isang puting pader ng apoy na nabuo sa likuran niya. Ano? Isang puting kulay na apoy. Mukha namang nag-aalala ang ekspresyon ni Quincy. Ramdam na ramdam niya ang mataas na temperatura ng puting apoy. Sa sandaling iyon, maaari lamang niyang buhayin ang kanyang panloob na lakas upang ipagtanggol laban sa apoy. Sa parehong oras, kinuha ni Daryl ang pagkakataong iwanan ang Wishing Star Tower. Dinala niya si Aurora. This is your lucky day. Tumingin si Quincy kay Daryl nang umalis na siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang Dragon Essence mula sa kanyang manggas. Malinaw na ito ay isang makamundong kayamanan. Seisapakan ko ito, at ang aking kakayahan ay dapat na pagbutihin ng marami.